Ngayon, ang MY brand na kumakatawan sa pinakamataas na pamantayan ng fashion sa China ay nagho-host ng paglulunsad ng pinakabagong koleksyon nito dito. Hindi lang nila inanyayahan ang sikat na male star na si Guyan Chuan para maging endorser, kundi pati na rin ang founder, si Miss Shen Qingtang, ay personal na dadalo sa event. Palakpakan natin ang dalawang ito na parang gininto ang magkasintahan ng fashion world. Qingtang, sa wakas ay pumasok na ang MY sa tugatog ng Pandaigdigang Liga at umabot ka sa Forbes Rich List sa pamamagitan ng iyong bilyong-bilyong halaga. Nagpapatunay na kahit wala ka ng titulo bilang anak ng pinakamayamang tao, kaya mo pa ring sumikat at magliwanag. Ngayon, tatanggapin mo na ba ang panliligaw ko? Iyan, Chuan. Kahit hindi man pumayag ang mga magulang ko sa relasyon namin ng tagapagligtas ko na si Jin Nian, handa akong isuko ang pagiging anak ng pinakamayamang tao. At ang posisyon ko bilang founder ng MY, siya lang ang gusto ko. Qingtang, ang pagmamahal ko sa iyo ay hinding-hindi magbabago. Sabi ng doktor ni Baby, magkikita na tayo kaagad. Sabihin natin kay Papa itong magandang balita. Jin Nian, nakabalik ka na. Jin Nian, sino siya? Si Shuya, ipinagbubuntis niya ang anak ko at maninirahan na siya sa bahay ng pamilya sisimula sa araw na ito. Ano ang sinabi mo? Kung ganoon, ano ang papel ng bata sa tiyan ko? Kaya ano na lang ang anak sa tiyan ko? Bibigyan kita ng paliwanag sa hinaharap. Kuya Jinyan, salamat at pumayag kang maging ama ng anak ko. Kung hindi dahil sa iyo, aasarin siya paglaki niya. Si Songyan ang pinakamatalikong kapatid at hinding-hindi ko papayagang masiraan ang kaisa-isahan niyang anak. Mula ngayon, ang batang ito ay magiging tunay na anak ni si Jinyan. Si Jin Nian, puro kasinungalingan ba ang 3 taon natin? Hindi mo ba ako minahal kahit kailan? Ninang, Shuya? Tara, umupo ka. Shuya? Nabuntis ka pala ni Jinian? Ang galing! Ate Shuya, sabi ko na sa iyo, ikaw at ang kuya ko ay talagang itinadhana. Kung hindi lang nagpakita si Shen Qingtang noong nag-aaral ka sa ibang bansa at sumingit sa inyo, hindi sana kayo nagkahiwalay ng kuya ko. Hoy! Gamitin ang pinakamodernong kagamitan at sikaping bawasan ang sakit ni Shuya sa panganganak. Akala ko hindi ka marunong mag-alala? Iyon pala, ako lang ang hindi mo inaalala. Shen Qingtang, nakabalik na si Shuya at nagdadalang tao pa sa anak ni Jinyan. Makipagdiborsyo ka na kay Jinian. Diborsyo? Hindi makikipagdiborsyo? Hahayaan mo ba na si Ate Shuya ay manganak ng anak na labas? Siya ang nanggulo sa kasal namin ni Jinyan, pero ako pa rin ang pinipilit ninyong makipagdiborsyo. Kahit pa, sa isang kasal, ang hindi minamahal ang siyang kabet. Ang isang sikat na artista na tulad ni Shuya, ang nasa isip ko na maging manugang. Kung hindi ka lang nagpumilit, pakakasalan ba ng anak ko ang isang babaeng taga-probinsiya na wala namang pinangalingan? Hindi ako naniniwala na hindi tatanggapin ni Jinyan ang anak ko. Pwede akong makipagdiborsyo. Pero si Jinyan mismo ang dapat magsabi sa akin. Huwag ka nang mag-ilusyon. May anak na ang kuya ko kay Ate Shuya. Wala nang halaga ang nasa tiyan mo. Huwag ka nang kumapit sa pamilya si... Qingtang, kami ni Jinyan ay tunay na nagmamahalan. Pakiusap, hayaan mo na kami. May 1 milyong piso sa card na ito. Ito na ang kabayaran sa 3 taon mo. Ang pagmamahal at sakripisyo ko sa loob ng 3 taon ay hindi mabibili ng 1 milyong piso. Shuya? Shuya, ayos ka lang ba? Kasalanan ko, Kuya Jinyan. Gusto ko sanang bigyan si Qingtang ng 10 milyong piso bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya sa iyo sa loob ng maraming taon.
Hindi ko alam kung naging kulang ba ang binigay ko. Kaya siya nagalit ng ganito. Shen, Qingtang, hindi ka pa ba kontento sa 10 milyong piso? Kung ganoon, magkano pa ang gusto mo? Lahat ba ng ari-arian ng pamilya si? Kaya pala iniisip mo na nagpakasal ako sa iyo? Ay para lang sa kayamanan ng inyong pamilya, si? Shen Qingtang, ayoko nang balikan ang nakaraan. Pero ngayon, ang bata sa tiyan ni Shuya ay hindi dapat mapahamak kahit kaunti. Kundi, kahit mamatay ka, hindi mo matatakasan ang pananagutan. Handa ka bang hiwalayan ako para lang sa kanya? Para lang sa kanya? Pumutok na ang tubig, pumutok na ang tubig. Dadalhin kita sa ospital. Kuya Jinyan, masakit ang tiyan ko. Manganganak na rin ba ako? Hindi pa ba dumarating ang due date mo? Malamang dahil lang sa gulat kanina. Kaya mas maaga akong manganganak. Kuya, bakit ka pa nag-aalangan? Dalian mo at dalhin na si Ate Shuya sa ospital. Shuya, hindi dapat may mangyaring masama sa iyo. Jinian. Huwag, anak mo rin ang nasa tiyan ko. Jinian. Kuya Jinyan, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Kuya Jinyan, Qingtang, ihahatid ko muna si Shuya sa ospital. Ma, Jinyue, samahan ninyo si Qingtang sa ospital. Jinian, Jinian! Huwag, Jinian. Huwag, Jinian. Huwag mo akong iwan. Ma, bilis. Pumunta na tayo sa ospital para samahan si Ate Shuya. Tama, pupuntahan ko agad ang aking panganay na apo. Mama, pakiusap, dalhin ninyo ako sa ospital. Ma, apo ninyo rin ang nasa tiyan ko. Bitawan mo ako? Huwag mo akong pigilan para makita ko ang panganay na apo. Para sa isang babaeng walang pinagmulan na gaya mo, karapat-dapat ka bang magdala ng anak ng pamilya, si? Pwe, dito ka na lang mamatay sa iyong kamay. Dugo. Anak, huwag kang matakot. Ililigtas ka ni Mama. Hoy! Sige pa, tiyaga lang. Kaya mo yan. Tumabi kayo. Sige, ipagpatuloy mo. Nahihirapan kang manganak. Nasaan ang asawa mo? Dali, tawagin mo siya rito. Sige. Sige. Kumusta? Hoy, Hoy, Jinian. Ako ay lubos na nahihirapan manganak? Dali, pumunta ka na rito. aray Kuya Jinyan, parang manganganak na rin ako. Shuya, huwag kang matakot. Ihahatid na kita sa delivery room. Doktor, bilisan mo, tulungan mo siyang manganak. Kung gayon, magbayad ka na sa kahera. Sige. Shuya, huwag kang matakot. Ihahatid na kita sa delivery room. Si Jinian, sa pagitan namin ni Shuya, ang pagpili mo ay siya pa rin pala. Bakit hindi pa dumarating ang asawa mo? Kung hindi ka papipirma, parehong hindi maisasalba ang nanay at ang bata. Doktor, ako na ang pipirma nito. Doktor, ako na ang pipirma nito. Dali! Dali! Sige! Umiri ka pa! Qingtang, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Pamilya, lumabas na kayo kaagad. Bigyan niyo ako ng pampabilis ng panganganak. Ngayon ako manganganak. Hirap umiri ang pasyente, pumasok ang pamilya upang samahan siya. Kuya Jinyan, pwede mo ba akong samahan dito? Lubos akong natatakot. Sige, hindi ako aalis. Sasabayan kita dito.
Umiri ka? Subukan mo ulit sa huling pagkakataon. Umiri. Malapit na, malapit na. Kaya mo yan. Subukan mo ulit. Binabati ko kayo, lalaki ang anak ninyo. Salamat. Nanganak na ba? Lalaki o babae? Huli na ang pagdala ninyo sa kanya. Ginawa namin ang lahat. Ang bata ay masyadong matagal na deprived ng oxygen. Kuya Jinian, tingnan mo. Ang ganda niya. Kuya Jinian, pwede bang gamitin ng bata ang apelyido mo? Siyempre, dahil anak ko ito, kaya natural lang na sa akin siya mag-aapelido. Yan, Chuan. Gusto ko nang umuwi. Sige, isasama na kita ngayon. Halika baby, tawagin mo si Papa. Akala ko ang ganitong kaligayahan mapupunta sa akin. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng 3 taon ng pagiging mag-asawa, lahat ito ay isang panig lang na pag-ibig. Kaya pala hindi ko siya makita kahit saan. Nandito pala siya at sinasamahan ng ibang babae. Hindi pala nakakapagtakang hindi kita mahanap dahil dito ka pala sumasama sa ibang babae. Chingtang, ito ba ang lalaking sinuway mo ang mga magulang? Iniwan ang lahat? Para lang makasama? Yan, Chuan. Tama na, kunin mo na ako. Anak, nasaan si Shuya at ang bata? Hindi ba dapat nasa ospital kayo kasama si Chingtang? Bakit nandito kayo? Nang malaman naming nanganak na si Ate Shuya, agad kaming naghanda ng regalo. Sino pa ba ang may pakialam sa babaeng luma na iyon? Hayaan na. Ihahatid muna natin pauwi si Shuya at ang bata. Sandali lang. Sigurado ka bang ayaw mong samahan kitang pumasok? Diborsyo lang ito. Kaya ko itong asikasuhin mag-isa. Chingtang, kapag single ka na ulit, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon na ligawan ka? Yan, Chuan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, wala talaga akong gana. Shen Qingtang, anong katarantaduhang itong ginawa mo sa bahay? Isa-isa ko iyong tahiin para sa aking anak. Tapos ipinasuot niyo sa anak niya. Patawad, Ate Chingtang. Hindi ko alam na ikaw pala ang naghanda ng damit na ito para sa bata. Huhubarin ko na ito at isasauli sa iyo. Wag na. Damit lang yan? Kung gusto ni Shuya, ibigay mo na lang sa kanya. Oo nga, kung isusuot ng anak ni Ate Shuya ang damit na inihanda mo, karangalan mo na iyon. Kayong mga mamamatay tao, pinatay niyo ang anak ko, tapos gusto niyo pang kunin ang gamit niya? Anong ibig mong sabihin diyan? Nasaan ang anak mo sa tiyan mo? Naalala mo pa palang may anak ka sa tiyan ko? Akala ko ang anak lang ni Xie Shuya ang nasa isip mo. Sabihin mo sa akin anong nangyari sa bata. Patay na. Sabihin mo sa akin ano ba talaga ang nangyari sa bata. Patay na. Dahil sa inyo na nagpabagal, hindi niyo ako dinala agad sa ospital? Kaya namatay ang bata sa loob ng tiyan ko dahil sa kawalan ng hininga? Kayo ang pumatay sa anak namin ni Jinnian. Sigurado ba tayo na anak ko nga iyan? Anong ibig mong sabihin? Kung anak ko talaga yon, bakit noong manganganak na ako, hinayaan mong ibang lalaki ang magdala sa iyo sa ospital? Ikaw ang may kasalanan dahil sa babaeng iyan, iniwan mo ako. Paulit-ulit akong humingi ng tulong sa iyo. Pero kahit minsan ba, pinili mo ako? Iba ka kay Shuya. Ang bata sa tiyan niya, hindi dapat mapahamak.
Kaya ang anak ko, karapat-dapat lang na mamatay bago pa man isilang? Si Jin yan? Wala na tayong pag-uusapan pa. Pero itong damit? Ito na lang ang natitirang alaala ng anak ko? Kung ayaw ninyong ibalik, ako na mismo ang kukuha. Tulong, Jin niyan. Papatayin niya ang anak natin. Shen Qingtang, kung papatayin mo ang anak ni Shuya, papatayin din kita. Shen Qingtang, tama na. Si Jin yan? Nabayaran ko na ang utang ko sa buhay mo noon? Mula ngayon, wala na akong utang na loob sa iyo. Ang kasunduan sa diborsyo, pinirmahan ko na. Magdidiborsyo ka sa akin dahil sa lalaki sa labas? Gusto mong hayaan ko kayo? Nanaginip ka. Ikaw at si Shuya may anak na kayo, tapos ngayon ako pa ang pinagbibintangan mong nagloko? Kami ni Shuya, hindi kami kasing dumi ng iniisip mo. Si Jin niyan, ayoko nang marinig pa ang kahit anong tungkol sa iyo at kay Shuya. Mga kasunduan sa diborsyo. Marami pa akong kopya. Upang mapunit mo. Desidido akong makipagdiborsyo. Shen Qingtang, kung iiwanan mo ang pamilyang Si, saan ka pupunta? Huwag mo na iyong problemahin. Pwede kang umalis. Pero ibalik mo ang lahat ng bagay na ibinigay sa iyo ng pamilyang Si. Ibalik mo lahat. Kung aalis ka, maaari. Isauli mo lahat ng binigay sa iyo ng pamilya Si. Ito ang inihanda mong regalo sa aking kaarawan? Sa aming unang anibersaryo ng kasal? Ito naman ang hikaw na ipinadala mo? Mula sa ibang bansa noong anibersaryo natin noong nakaraang taon na hindi ka umuwi? Ito ang sapatos na iyong binili dahil sa takot mong sumakit ang aking mga paa sa paglalakbay? Ito ang pang-itaas na pangmagkasintahan na binili nating dalawa? Ang sa iyo ay hindi mo na isinuot simula nang binili ito. Sapat na ba ito? Ikaw mismo ang gustong umalis? Kung handa kang manatili, hindi na kailangan pang maging ganito kahirap. Hindi ba't hindi pa rin ito sapat? Ito ang pantalon na ayaw na ng kapatid mong babae at ibinigay mo sa akin. Gusto mo pa bang magpatuloy? Tama na. Sandali lang. Ngayong maghihiwalay na kayo, Ate Qingtang, itatago mo pa ba ang singsing ng kasal na bigay sa iyo ni Kuya Jin niyan? Huwag na, pumunta na tayo. Anumang bagay na matagal ng suot? Sa sandaling gusto itong tanggalin? Tiyak na matatanggal. Si Jin yan? Ang pinaka-pinagsisisihan kong desisyon sa buhay ko ay ang pakasal sa iyo. Halika, Ate Shuya. Talagang ang singsing na ito ay sukat kay Ate Shuya at mas bagay kay Ate Shuya. Ito man ay tao o singsing, kapag sila ay nagkakatugma, hindi magiging ganoon kahirap. Tama ang sinabi mo? Ang pagtatapon ng singsing at lalaking hindi nababagay ay talagang nagpapagaan ng loob. Tay, Nay. Tay, Nay. Qingtang, aking anak, nakabalik ka na rin sa wakas. Tay, Nay, alam kong nagkamali ako.
sa hindi ko pagpansin sa pagtutol ninyo sa pagpapakasal kay si Jinnian. Ang mas hindi mo dapat ginawa ay ang magtiis ng ganoong kahihiyan nang hindi sinasabi sa amin. Grabe, na ganoon lang nila aabusuhin ang aking anak ni Shentayan. Sisiguraduhin kong sila ay magbabayad. Noon, para ka lamang makasal kay si Jin Nian, nagawa mong putulin ang ugnayan sa pamilya at isuko ang pagiging anak ng pinakamayamang tao. Ngunit ang resulta ay ganoon ang ginawa nila sa iyo. Hindi lang pagiging anak ng pinakamayamang tao, ang iyong posisyon, pati na rin ang MY Group na pinagsumikapan mong itatag, ay nagawa niyang iwanan. Kitang-kita kung gaano siya ka-obsess sa pag-ibig noon. Kuya, salamat sa iyong tulong sa nakaraang 3 taon sa pagpapalakad ng kumpanya para sa akin. Ngayong nakabalik ka na, ibabalik ko na sa iyo ang MY Group. Sige. Panahon na para hanapin muli ang sarili ko. 3 taon na ang nakakaraan. Ang perlas na hikaw ni Oppenheimer. Ang diamante na singsing ni Graf. Ang koleksyon ng kwintas ni Harry Winston. Hindi lang yan. At mayroon ding custom-made na gown mula sa MY. Ako si Shen Qingtang at ako ay nagbalik. Hindi talaga nagkamali ang MY. Ito lang ang nag-iisang luxury brand sa bansa. Iba talaga ang karangyaan nila. Isang bidding conference lang, pero ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa Jiangcheng nandito pala. Bumalik na kasi ang founder ng MY matapos mawala ng 3 taon, kaya sila nandito para humingi ng kooperasyon. Kapag nagawa nilang makipag-partner sa MY, walang makakatalo sa katayuan nila sa business world ng Jiangcheng. Hindi ba't ang founder ng MY na ito nag-anunsyo na umalis na siya sa industriya 3 taon na ang nakakaraan? Ganun pa rin ba kalaki ang impluensya niya? Aba, syempre, ang makasuot ng gown na dinisenyo niya ay pangarap ng bawat aktres. Kung makuha ko ang endorsement ng Mai, magkakaroon ako ng malaking pag-asa na makabalik. Huwag kang mag-alala, Ate Shuya. Tiyak na tutulungan ka ng kuya ko. Dahil iyan ang kagustuhan mo, natural lamang na gagawin ko ang lahat para matupad ito. Pero ang unang hakbang ay makuha muna natin ang brand authorization ng MY at dalhin ang MY sa mall na pagmamayari ng Sihiya. Hindi ba't si Jin yan yon? Bakit siya nandito? Kung hindi mo sila gusto dito, pahanap ko ng paraan para paalisin sila. Huwag na, kuya. Bilang CEO ako ng MY, alam ko kung paano ko ihihiwalay ang personal sa trabaho. Kung ganon, pupuntahan ko muna sila para tignan kung ano na ang pinaghahandaan nila. Babalik ako mamaya. Huwag kang mag-alala, Ate Shuya. Sa ganda mong iyan, siguradong makukuha mo ang endorser position ng MY. Sa oras na iyon, ang masamang babaeng si Shen Qingtang, mas lalong hindi na talaga siya makakalamang sa iyo. Talaga? Ganun ba? May ganito palang kagandang babae sa Jiangcheng? Bakit hindi pa natin siya nakikita dati? Oo nga. Shen Qingtang, bakit ka nandito? Kung kayo nga nakapunta, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Iba kami sa'yo. Ang pamilya si namin ay mahalagang kasosyo ng MY. Ate Shuya ay malapit ng maging endorser ng MY. Talaga? Ganito kalaking balita. Hindi ko man lang alam. Ang mga hikaw na Oppenheimer, ang kwintas na Harry Winston, ang singsing na Graf, at isang haute couture na gown ng MY, Qingtang. Kailan ka pa nagkaroon ng kakayahang isuot ang ganyang kamahal na damit? Pinalayas na nga siya ng pamilya si namin, baka pati pagkain. Hindi na niya kayang bilhin. Paano siya magkakapera para bilhin ang mga mamahaling bagay na to? Siguradong peke yan. Sayang, lahat ng bisitang narito ay mga eksperto sa alahas. Madaling malalantad ang mga peke mong gamit. Peke agad? Ni hindi nyo nga makikilala kung totoo o peke ang gown ng MY? Gusto nyo pang makipag-partner? Kung ang damit na yan ay nasayo, siguradong peke yan. Tama. Huwag mong isipin na dahil nag-rent ka ng peking gown, peking alahas, pwede ka nang magpanggap na sosyal na heredera. Kahit gaano pa kamahal ang mga alahas, hindi pa rin ito matatakpan ng amoy ng kahirapan mo. Talagang pare-pareho kayong walang utang na loob. Ako pa ang nagmagandang loob na payagan kayong dumalo sa party na ito. Pero sinamantala nyo para pahiyain ako.
Sa tingin ko, kayo ang dapat palayasin, di ba? Ikaw ang pumayag sa amin? Akala mo kung sino ka? Presidente ka ba ng MY? Pinapayagan mo ba kami? Sino ka sa tingin mo? Ang CEO ng MY? Gusto mo pa kaming paalisin? Anong karapatan mo? Ayaw na sa iyo ng anak kong lalaki. Tapos hinahabol mo pa rin kami dito ng walang hiya. Sa tingin ko, alam niyang malapit ng sumikat at umasenso ang pamilya Si. Kaya hindi niya matanggap na mawala ang posisyon bilang may bahay ng binata ng pamilya Si. Kaya niya ginugulo ang kuya ko. Pero sasabihin ko sa iyo, may Shuya Jaina ang kuya ko, kaya huwag ka nang umasa. Ang nararamdaman ko kay si Jinian, bago pa man dumating ang araw ng kahapon, ay lubusan nang nawala. Mula ngayon, wala na ring magiging koneksyon pa. Tungkol naman sa pamilya Si, kahit pa magmakaawa kayong pabalikin ako, hindi ko na iyon papansinin. Hindi ba kayo? Naparito ngayon para makipag-ugnayan sa negosyo? Kaya magpakita kayo ng profesionalismo. Huwag kayong magulo rito. Nakakahiya. Nangangahas siyang sermonan ako rito. Tingnan lang natin kung hindi ko ilalantad ang iyong totoong kulay. Si Jinyo, nabaliw ka na ba? Ito ay galing sa nagtatag ng MY na inabot ng 3 taon, isang damit na gawa sa purong gintong sinulid at pilak na sinulid, ang nag-iisang piraso sa buong mundo. Sinira mo nga iyan. Isang peke, gusto mo pa akong singilin? Ching Tang, para din sa ikabubuti mo ang ginawa ni Jinyue. Ang pagsusuot mo ng imitasyon ng MY sa isang party ng MY. Kung sakaling dumating ang nagtatag, baka hindi siya matuwa. Kung madadamay pa ang business deal ni Jinyan, hindi iyon maganda. Tayo na! Sasamahan kitang magpalit ng damit! Bitawan mo akong agad. Shen Qingtang, hindi ka pa ba nahihiya? Sumama ka sa akin! Sumama Bitawan ka mo sa ako. akin! Bitawan mo siya. At Bitawan sumama mo ka sa ako. akin! Pakawalan mo siya. Tingnan lang ninyo. Hindi ba't si Guyan Chuan yan ang top idol? Mas gwapo pala siya sa personal kaysa sa TV. Oo nga, hindi matatawaran na siya ang endorser ng MY. Mr. Gu, alam kong teritoryo ito ng MY. Pero usapin ito ng pamilya namin, kaya sanay huwag ka nang manghimasok. Naghiwalay na si Qingtang at ikaw. Wala ka ng karapatang dalhin siya. Kung ganyan ipagtanggol ni Mr. Gu si Shen Qingtang, mukhang matagal na silang magkakilala. Kaya pala kusang loob kang nakipaghiwalay sa kuya ko. Dahil pala nakahanap ka na ng mas mataas na posisyon kay Guyan Chuan. Aba, naglakas loob kang palitan ng anak ko. Tingnan mo kung hindi kita mabugbog. Sa tingin mo ba api pa rin ako sa'yo tulad ng dati? Aba, Shen Qingtang, naglakas loob ka talagang lumaban. Hindi na ako ang manugang mo. Wala ka ng karapatang sermonan pa ako? Hindi na ako ang iyong manugang? Wala kang karapatang pagsabihan pa ako? Shen Qingtang, matanda pa rin ang nanay ko. Bakit mo siya tinulak? Ang matanda ba ay may karapatang manakit ng walang dahilan? Si Jinian? Gaya pa rin ng dati? Hindi mo talaga alam kung ano ang tama at kung ano ang mali? Ngayong may kinakapitan na si Qingtang, tunay ngang mas lumakas ang loob niyang magsalita kaysa dati. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap ka pa rin ng pamilya Si sa loob ng 3 taon. Hindi mo naman siguro kayang maging walang utang na loob, hindi ba? Walang utang na loob? Kung hindi dahil kay Qingtang, nalihim na tumulong sa pamilya Si nitong 3 taon. Si Jinian, sa tingin mo ba, sa sarili mong kakayahan, may karapatan ka bang tumayo rito ngayon? Huwag mo na siyang itaas-taas pa. Isa lang siyang may bahay. Ano bang maitutulong niya kay Jinyan? Hindi lang niya madala-dala sa kahihiyan ang pamilya Si, malaking pasasalamat ko na iyon. Talaga? Kung gayon, titingnan ko, kung wala ako, ano ang maipagmamalaki ng pamilya Si ninyo sa lahat? Hahayaan na lang ba nating makatakas ang babaeng iyon? Ninang, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Tingnan ninyong lahat, ang babaeng ito ay kagabilang pinalayas ng pamilya Si. Ngayon lumabas na para akitin ng mga lalaki. Huwag kayong tumingin. Huwag kayong tumingin. Ibalik mo sa akin. Ayos lang, Qingtang. Si Jinian, naghiwalay na tayo. Bakit mo pa ako kailangan hiyain ng ganito? Bakit mo pa ako kailangang hiyain ng ganito? Iyan ay ipinabigat mo sa sarili mo. Ano? Hindi ba't ikaw ay napakamayabang kahapon?
Ano? Ngayon natatakot kang malaman ng iba? Kahit napunitin mo ang mga larawan, ano ngayon? Kaya ko pa, ring ipaalam sa lahat ng naririto ang iyong nakakahiyang gawain. Ngayon, hindi lang ang mga tao sa bulwagan ang nakakaalam, pero malamang ay alam na ng buong Jiangcheng ang iskandalong ito. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ninyo? Talaga bang kailangan ninyong ipaalam sa buong Jiangcheng ang kahihiyan ng aming pamilya si? Kung may mapapahiyaman, si Shen Qingtang iyon, anong kinalaman niyan sa aming pamilya si? Kayo. Sino ang gumagawa ng gulo sa aking handaan ng MY? Ginoong Shen, itong babaeng ito, nakasuot ng peking damit para magpanggap na isang kilalang sosyalidad para dumalo sa handaan ng May. Kaya naman tinuruan ko siya ng leksyon para sa iyo. Tama, Ginoong Shen. Wala na siyang anumang kaugnayan o koneksyon sa amin ang babaeng iyan. Hindi mo na kailangang magpakita ng awa sa kanya alang-alang sa pamilya si. Paalisin mo na lang siya sa bulwagan. Anong awa? Awa ng pamilya si? Anong karangalan mayroon ng pamilya si? Kung hindi dahil sa awa ni Qingtang, wala kayong karapatang tumayo rito. Kung hindi lang dahil kay Qingtang, wala kayong karapatang tumayo rito. Qingtang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero itong binigay mo sa akin na gown? Nadumihan. Ikaw talagang Shen Qingtang? Hindi lang si Guyan Chuan ang nilandi mo, pati ibang lalaki nilandi mo rin. Sa halip na mag-alala ka kung sino ang nilalandi ko? At mas mabuti pang isipin mo kung paano mo babayaran itong gown na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso? Ano? Isang pekeng gown lang? Pinababayaran mo sa amin ng ganoong kalaking halaga? Peking gown? Sa tingin mo ba magpapadala ng peking gown ang CEO ng MY sa kanya? Tingnan ninyo ng mabuti. Ang itim na disenyo sa gown na ito ay isang bulaklak ng haitang. Ang mga pamilyar sa mga gawa ng MY ay alam na bawat purong gawang kamay na gown ng MY ay may bulaklak ng haitang. Paanong nangyari iyon? Magbayad kayo o magpatawag ako ng pulis? Ang halaga nito, sapat na para gugulin mo ang natitirang buhay mo sa kulungan? Si Jinyu, sa kabila ng lahat, ay hipag mo. Dahil lang sa isang damit, ipadadala mo siya sa kulungan? Nang inaapi ako kanina, kahit isang salita ay wala kang sinabi. Ngayon na pinababayaran ko lang sila. Nang kaukulang halaga, agad mo silang ipinagtanggol. Si Jin yan, pareho ka talaga ng dati. Nakikita mo lang ang mga mali ko, pero hindi mo nakikita ang sakit ko. Qingtang, bata pa si Jin Yue, kaya natural lang na may pagkarebelde. Hindi mo naman siguro gugustuhin dahil lang sa isang gown. Sirain mo na ang buong buhay niya, hindi ba? Sa simula, ayaw ko sanang magreklamo, pero dahil sa pagpapahiya ninyo sa akin, ngayon gusto ninyong patawarin ko kayo? Huwag na kayong umasa. Shen Qingtang? Bakit ka ba nagiging ganito kawalang pakundangan? Ako ang walang pakundangan? Kapag hindi na ako nagpapaapi sa inyo, nagbago na ako. Ganoon ba? Kung ganoon, sasabihin ko na talaga sa iyo. Nagbago na nga ako. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, tunay ngang nagbago ako. Kuya, ayoko pong makulong. Tama ka, Jin Nian. Ang kapatid mo ay hindi dapat mapahamak. Ang card na ito ay may 100 milyon? Sapat na siguro iyan para ipambayad sa damit mo, hindi ba? Ngayon, maaari mo na bang palayain si Jin Yue? Hindi maari. Gusto kong mag-sorry siya sa akin sa harap ng lahat. Kung hindi, talagang hindi ako makikipag-ayos. Qingtang, nagbayad na si Jin Yan sa'yo ng 100 milyon. Pahirapan mo pa rin si Jin Yue. Hindi ba masyadong labis na iyan? Ako, labis? Kung gayon, ngayon lalabis-labis na ako. Hindi lang siya. Kayo ring dalawa, dapat kayong mag-sorry sa akin. Ayaw mong makulong? Kaya mag-sorry ka na kay Qingtang. Pasensya na? O sige na? Para kay Kuya Jin Yan, handa akong mag-sorry. Pasensya na. Shen Qingtang? Kung kalahati ka lang ng pagiging banayad at mapag-unawa ni Shuya, hindi sana tayo umabot sa ganito. Talaga? Kung gayon, itong napakabait na si Sheshuya, siguraduhin mo na pahalagahan mo siya ng mabuti. Jin Nian, kunin mo ang pamilya mo at umalis na kayo agad. Hindi kayo welcome dito. Nandito kami para dumalo. Sa bidding para sa autorisasyon ng MY brand, anong karapatan mong paalisin kami? Huwag mong isipin na pagkatapos ng gulo na ito, iaalaw pa rin ng MY na maging bahagi kayo ng Sidya Mall. Pribadong alitan lang iyon. Paano iyon makakaapekto sa bidding ng MY? Kahit pa ikaw ang CEO ng MY, hindi ka maaaring maging ganoon ka-diktador. Ngayon, magiging diktador ako. Ngayon, inanunsyo ko, ang autorisasyon ng MY brand,
Maliban sa CJ Mall, lahat ay maaaring lumahok. Sino man ay maaaring sumali. Ginoong Shen, nakapagdesisyon ka na ba? Para lang ba sa isang Shen Qingtang, talagang sasalungatin mo ang pamilyang Si? Hindi ka ba natatakot na magalit ang founder? Ang ibig mo bang sabihin, magagalit sa akin ang founder ng MY dahil hindi ko kayo makikipagtulungan sa pamilyang Si? At sisihin ako? Masyado ninyo namang tinitingnan ang sarili ninyo, hindi ba? Ginoong Shen, sa pagkakaalam ko, pinamahalaan mo lang ang MY Group dahil ang founder ng MY ay pansamantalang umalis sa industriya. 3 taon na ang nakakaraan. Kaya ikaw ang pansamantalang namamahala sa MY Group, hindi ba? Ngunit ang tunay na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa MY ay nasa kamay pa rin ng founder na iyon. Kaya wala kang karapatang kansilahin ang aming kwalifikasyon sa pagbid. Si Jinian, sobrang alam mo pala ang tungkol sa MY? Alam mo ba kung bakit? 3 taon na ang nakakaraan, biglang umalis sa industriya ang founder na iyon? Paano ko naman malalaman iyon? Oo, natural, hindi mo alam. Si Jinian, hindi mo kailanman malalaman kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Teka, hindi ba sinabi na babalik ngayon ang founder na iyon? Bakit wala pa siya dito? Matagal na siyang nasa lugar. Pero kayo ang mga bulag, kaya hindi ninyo siya nakilala. Ano? Matagal na siyang dumating? Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Ang founder ng MY na hinahanap ninyo ay nakatayo sa harapan ninyo. Ngayon ay hindi ninyo na siya makilala. Huwag mong sabihin, si Shen Qingtang ba ang founder ng MY? Sa tingin ninyo, maniniwala kami? Tama. Ako ang tunay at nag-iisang founder ng MY? Oo, tama. Ako ang tagapagtatag ng MY. 3 taon na ang nakalipas. Upang mapakasalan si Jinian, hindi ko inalintana na iwan ang MY na pinaghirapan kong itatag. Ngunit ngayon, bumalik na ako. Shen Qingtang, napakagaling mong mag-imbento, halos maniwala na ako. Kaso, alam ko kung gaano kakahina at alam na alam ko iyan. Sa pamilya Si, isa ka lang, simpleng may bahay. Anong kakayahan ang mayroon ka pa para maglakas loob na magpanggap na tagapagtatag ng MY? Tama, Qingtang. Alam ko, gusto mong pagsisihan ni Kuya Jinian, pero hindi mo naman dapat gawan ng ganyang kasinungalingan. Shen Qingtang? Bakit puro kasinungalingan ang sinasabi mo ngayon? Wala rin namang maniniwala sa sasabihin ko? Kaya hindi ko na kayo kailangang bigyan ng paliwanag. Yan, Chuan, pagod na ako. Tara na. Ginoong Gu, asawa ko si Shen Qingtang? Saan mo siya dadalhin? Si Jinian, naghiwalay na tayo. Ang kasunduan sa diborsyo, hindi ko pa pinipirmahan. Kaya tayo ngayon, mag-asawa pa rin. Hindi mo ba kayang isipin man lang ang reputasyon nating dalawa? Nang dinala mo si Shuya na nagdadalang tao, pabalik sa pamilya Si, naisip mo ba ang reputasyon ko? Si Jinian, binabalaan kita? Tigilan mo na si Qingtang. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Kuya Jinian, parang na-sprain ang paa ko. Si Jinian, mas mabuti pang asikasuhin mo na lang ang kalaguyo mo. Huwag ka nang mag-alala kay Qingtang. Itong si Guyan Chuan, sikat na idolo na may maraming tagahanga, bakit niya magugustuhan si Shen Qingtang na itinapon at walang makukuha? At yang si Boss Shen, sobrang ipinagtatanggol din si Shen Qingtang. Sabi mo baka totoong siya ang tagapagtatag ng MY? Hindi kaya si Shen Qingtang talaga ang tagapagtatag ng MY? Sabi mo baka si Shen Qingtang talaga ang founder ng MY? Paano mangyayari iyon? Siguradong si Shen Qingtang ay gumamit ng ilang murang paraan para makuha si Guyan Chuan at Mr. Shen. Kaya tinulungan nila siyang magpanggap bilang presidente ng MY. Oo, sigurado akong ganoon nga. Tama na. Tigilan nyo na ang paninira kay Qingtang. Bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi namin? Kuya Jinian, dahil ba sa nagkaroon kami ng komprontasyon ni Qingtang, kaya galit ka sa akin? Mukhang hindi mo pa rin siya malimutan. Hindi. Dahil lang sa... Hindi natuloy ang kooperasyon namin sa MY. Kaya medyo naiinis ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Jinian. Balita ko, sa Makalawa, mayroong pagdiriwang ng kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao at magsasagawa ng charity auction. Isa sa mga ipapa-auction ay ang disenyo ng manuskrito ng presidente ng MY. Sa oras na iyon, kailangan lang nating bilhin iyon at hayaan ang pinakamayamang tao ang magpatuloy.
ng kooperasyon ng dalawang kumpanya, hindi ba? Magandang ang ideya iyan. Kahit gaano pa kasikat ang presidente ng MY, ibebenta pa rin niya ang mukha ng pinakamayamang tao. Ikaw talaga, Shuya, ang matalino. Sa iyo bilang isang matalinong asawa na tumutulong kay Jinyan, ang aming pamilyang Si ay siguradong mabilis na aangat sa tagumpay. Bakit? Nalulungkot ka pa rin ba sa nangyari kanina sa banquet hall? Hindi. Gustong-gusto ko nang pumirma si Jinian sa diborsyo ngayon. Chingtang. Tama ang desisyon mong makipagdiborsyo sa kanya. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Bigyan mo ako ng kaunting oras, malilimutan ko rin siya. Chingtang, kahit gaano katagal, hihintayin kita. Chingtang, ikaw. Pasensya na, mali ang oras ng pagdating ko. Aalis na ako. Bumalik ka rito? Ano ang kailangan mo sa akin? Naparito ako para sabihin sa iyo, kaarawan mo bukas. Sabi ni tatay ayon pa rin sa nakagawian. Magdaraos tayo ng isang charity gala. Lahat ng donasyon ay mapupunta sa foundation mong nakapangalan sa iyo. Alam ko. Matagal ko nang inihanda ang mga auction item? Oo nga pala. Nabalitaan ng kapatid ko na nakabalik ka na. Kaya umuwi siya mula sa ibang bansa para lang makita ka. Sasalubungin ko muna siya sa airport bukas, tapos pupunta na kami sa venue. Sige, naghanda ako ng regalo para kay Yihuan. Pakibigay mo sa kanya. Shen Qingtang, Shen Qingtang. Shen Qingtang, para kang langaw, hindi ba? Bakit ka nakasunod kahit saan? Noong nakaraan, sumunod ka sa auction party ng MY. Ngayon naman, sumunod ka sa charity auction ng anak ng pinakamayamang tao. Shen Qingtang, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ako pa ang dapat magtanong sa inyo? Bakit tuwing may event ako, kailangan ninyo akong puntahan para lang inisin? Event mo? Ang event na ito ngayon, birthday party iyan na inihanda ng pinakamayamang si Elder Shen para sa kanyang anak. Bakit? Hindi pa ba sapat na nagpanggap kang founder ng MY? Ngayon, gusto mo ring magpanggap na anak ng pinakamayamang tao? Hindi ko kailangang magpanggap na sinumang mayaman dahil may karapatan akong pumasok. Dahil may karapatan akong pumasok. Totoo. Bukas sa publiko itong auction ngayon at ang tanging kondisyon ay ang pagsusuri sa yaman. Pero iyan din ang pinakadirekta at epektibong pamantayan. Shen Qingtang, sigurado ka ba na kaya mong pumasa sa pagsusuri ng yaman ng mag-isa? Ay oo. Kung hindi ako pinaalalahanan ni Shuya, hindi ko pa napansin. Wala ngayon si Guyan Chuan at si Mr. Shen sa tabi mo. Bakit kaya ang bilis mo silang pinagsawaan? Shen Qingtang, noong nakaraan, umasa ka sa lalaki para makapasok sa auction gala ng MY. Pero ngayon kailangan mong ipakita ang totoong lakas mo. Payo ko sa iyo, huwag ka nang magpakahiya pa. Kung gusto mo talagang pumasok, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta humingi ka ng tawad sa ginawa mo noon. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Ang pagkakataong iyan, ibigay mo na lang kay Shuya. Kasi kung wala ka, hindi talaga siya makakapasok. Ikaw, Miss Shen, ang upuan ninyo ay nasa unang pila. Pakisunod po sa akin. Hindi ba dapat itong auction ngayon? Ay nakaayos batay sa dami ng assets? Bakit nasa likod namin ang upuan ni Shen Qingtang? Dahil po ang assets ni Miss Shen ay mas mataas kaysa kay Mr. C. Paanong nangyari iyon? Sa buong Jiangcheng maliban sa pinakamayamang pamilya ng Shen at sa founder ng MY, paanong may iba pang mas mataas ang assets kaysa sa pamilya namin? Ang si? Siguradong may ginawa si Shen Qingtang. Papasok ako at ilalantad ko siya. Shen Qingtang, tumayo ka diyan. Karapat-dapat ka ba sa upuan na yan? Kung hindi ako ang nararapat diyan? Kung gayon, sino ang nararapat? Kayong lahat ba? Hindi kami makakaupo dyan, pero ikaw na. Itinakwil ng pamilya si, hindi ka mas karapat-dapat na umupo rito. Ito ay upuan na para lamang sa pamilya Shen, ang pinakamayamang pamilya at ang nagtatag ng MY. Shen Qingtang, tumayo! Ka na dyan agad! Huwag kang mag-alala, naghiwalay na kami. Kahit may ginawa akong problema, hindi ka madadamay. Shen Qingtang, para sa iyo ito. Huwag kang maging bastos.
Ito ang inihanda ng pamilya Shen na upuan para sa akin. Kayo ang nagpilit na tumayo ako. Ngayon sasabihin ninyo sa akin na bastos ako? Ang lakas ng loob mong maging ganyan. Baka ibinigay sa'yo ni Guyan Chuan ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya ka nakaupo rito. Kalimutan na natin si Guyan Chuan. Kahit isama pa natin si Ginoong Shen ng Mai, kung pagsasamahin mo ang lahat ng kanilang ari-arian, hindi iyon maikukumpara sa yaman ng pinakamayamang pamilya. Siguradong dinaya mo ang proseso ng pagpapatunay ng yaman? Tumayo ka dyan at magpaliwanag. Bitiwan mo ako! Tigil. Bitiwan niyo ako! Naglakas loob kayong mag-ingay noong recruitment fair ng MY. Hindi ko pa kayo sinisingil doon. At ngayon, dito, sa auction mag-iingay na naman kayo. Mga tauhan, palabasin nyo. Agad silang lahat. Ito ang charity auction na inorganisa ng pamilya Shen, ang pinakamayamang pamilya. Bakit mo kami palalabasin? Oo nga. Akala mo ba ikaw si Shen Huaizi, ang panganay na binata ng pamilya Shen? Binatang Pangulo. Binata, Ginoong Donaire. Sabi ni Ginoong Donaire may bigla siyang ginagawa, kaya hindi na siya pupunta. Ang tungkol sa subasta, buo na ang responsibilidad na ibinigay sa iyo. Alam ko na. Ikaw ba talaga ang nakatatandang binata ng pamilya Shen? Si Shen Huaizi. Kung alam mo na, hindi ba kayo aalis diyan? Hindi kayo tinatanggap dito. Huwag na lang. Napagkasunduan na bukas ito sa lahat ang charity auction na ito. Dahil pumasa sila sa pagsusuri ng pondo, hayaang sumali sila ng normal. Huwag mong hayaang masira ang patakaran dahil sa kanila. Sa pagkakataong ito dahil kay Ching Tang, palalampasin ko muna kayo. Bumalik na kayo sa upuan ninyo. At umupo kayo ng maayos. Naupo pa sila sa likod ni Shen Qingtang. Kahit hindi tayo sang-ayon, anong magagawa natin? Iyon ang pamilya Shen, nararapat lang na umupo sila sa unang hanay. Nako, patay na. Nakipag-away tayo sa pamilya Shen, ang pinakamayamang tao. Paano na tayo mamumuhay sa Jiangcheng pagkatapos nito? Kasalanan lahat iyan ng babaeng Shen Qingtang. Nakipagrelasyon pala siya sa nakatatandang binata Shen, kaya pala ang lakas ng loob niyang maging arugante ngayon. Shen Qingtang, talaga bang isa ka lamang babaeng mukhang pera? Ganid sa kita? Huwag kang mag-alala, Kuya Jinyan. Kahit ngayon ang pamilya Shen ay pinamumunuan ni Shen Huaizi, ang pinakamamahal pa rin ni matandang Shen ay ang bunsong anak niya. Hanggat maaari nating kaibiganin ang anak ng pinakamayamang tao, tiyak na matutuloy ang pakikipagtulungan sa MY. Sana nga ganyan kadali. Tingnan ninyo, hindi ba iyon ang anak ng pinakamayamang tao? Tingnan ninyo, hindi ba't ito ang anak ng pinakamayamang tao? Bakit siya nakaakbay kay Guyan Chuan habang pumapasok? Narinig ko dati na ang anak ng pinakamayamang tao at si Guyan Chuan ay nagkaroon ng kasunduan sa kasal. Mukhang totoo nga. Sabi ko na imposible na magustuhan ni Guyan Chuan si Shen Qingtang. Sigurado ako, pinaglalaruan lang niya. Itong si Shen Qingtang, ang babaeng ito, malapit na siyang mapahiya mismo dito. Ate Qingtang, itong moonbeam dress na binigay mo sa akin, sobrang ganda. Sa suot ko itong damit na ito, ako na ang sentro ng atensyon sa buong lugar. Mabuti kung nagustuhan mo. Salamat Ate Qingtang, pinasuot mo sa akin ang pinakabagong disenyo mo. Huwag kang mag-alala, iingatan ko ito ng mabuti. Ay narinig ko sa kuya ko, sa wakas hiniwalayan mo na ang walang kuwentang lalaking iyon. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng maging hipag ko? Kung gayon, babaguhin ko na ang tawag ko ngayon. Tatawagin na kitang hipag ngayon. Pwede ba? Magsasabi ka lamang ng kalokohan, maupo ka na. Teka, bakit mukhang maganda naman ang relasyon nilang dalawa? Siguradong hindi pa niya alam? Wala siyang ideya tungkol sa mga lihim na gawain ni Shen Qingtang at Guyan Chuan. Kung gayon, bakit hindi natin sabihin ang totoo sa tunay na miss na ito? Kung ganoon, bakit hindi natin sabihin ang katotohanan sa tunay na binibini? Tama na. Huwag kang nanggugulo. Malapit nang magsimula ang subasta. Kailan pa naging ganyan kaprotektibo si Kuya Jinian kay Shen Qingtang? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang maagaw ulit ni Shen Qingtang si Kuya Jinian. Ngayon, ipinapahayag ko na, formal nang nagsisimula ang charity auction. Ang unang item na ipapareserba, ang pinakabagong disenyo ng Mai, hatid ni Binibining Shen. Ang panimulang presyo ay 3 milyon. Ang iyong disenyo ay tunay na pambihirang yaman. Talaga bang handa mong isubasta ito? Ang pangwakas na gawa, natural na isang pambihirang kayamanan. Ngunit ngayon,
Bumalik na ako, kaya natural lang na hindi na ito gaanong mahalaga. Ang dahilan kung bakit ko ito ipinapasubasta ay para tingnan kung gaano kabigat ang aking gawa sa mundo ng fashion. At para na rin magbigay high para sa paparating na bagong produkto ng MY. Huwag kang mag-alala, Ate Chingtang. Ang bigat mo sa mundo ng fashion, pati na rin ang bigat mo sa puso ng kuya ko, ay hindi mapapantayan. Maghintay ka lang at tingnan. Siguradong ikagugulat mo ang presyong ibibigay ng kuya ko mamaya. Ang daldal mo. Ang anak ng pinakamayamang tao, talagang tapat na tagahanga ng MY. Hindi lang siya nakasuot ng high-end na damit na hindi pa nailalabas para sa banquet. Pati ang disenyo ng manuskrito ay napakaingat. Kuya Jinyan, bakit hindi natin ipanalo ang manuskritong ito? Ibigay sa anak ng pinakamayamang tao. Tiyak na mapapasaya natin siya. Sige. 5 milyong piso. Si Ginoong Gu ay nagbigay ng 5 milyong piso. May mas mataas pa ba? 6 na milyong piso. 6 na milyon. Sino ba yung taong yan? Naglakas loob na makipag-agawan sa kuya ko. Siya, iyon ay ang dating kasintahan. At yung katabi naman niya, yan yung panggulo at mapagpanggap. Ano? Kuya, taasan mo pa. Hindi natin pwedeng hayaang makuha ng walang kwentang lalaking yan ang design draft ni Ate Chingtang. Hindi mo na talaga kailangang sabihin. Siguradong makukuha ko ang design draft na ito. 7 milyon. 8 milyon. 10 milyon. Yan, Chuan? Ito ay isang subsidiary draft lang. Hindi ito nagkakahalaga ng ganoong kalaki ang halaga. Ibinigay na kitang minsan kay si Jinian. Hindi ko hahayaang mangyari pa itong muli sa pangalawang pagkakataon. Ate Chingtang, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang inaagaw ng kuya ko ay hindi ang design draft, kundi ikaw. 15 milyon. Kuya, tingnan mo itong si Guyan Chuan. Sadyang nanggugulo lang sa atin. Siguradong itong si Shen Qingtang ang nanggugulo. Ayaw niya lang tayong magkaroon ng anumang kooperasyon sa MY. Kahit magkano pa, ipapa-auction ko ang design draft na ito. 20 milyon. Talagang karapat-dapat ito bilang design draft ng founder ng MY. Dahil umabot na ito sa 20 milyon. May mas mataas pa ba? May mas mataas pa ba? Kung gusto mo ang design draft ko, ibibigay ko lahat sa iyo pag uwi. Nakamit ko na ang atensyon na gusto ko. Huwag ka nang magdagdag pa. Sige. 20 milyon una. 20 milyon, pangalawa. 20 milyon, pangatlo. Ibinenta, binabati namin si Ginoong Si sa pagiging bagong may-ari ng design draft ng Moonlit Dress. Binabati namin si Ginoong Si, ang nagwagi ng design sketch ng Moonlight Dress. Hinihiling namin na umakyat si Ginoong Si sa entablado para tanggapin ang sketch ng Moonlight Dress. Shuya, ikaw na ang umakyat para sa akin. Sige Kuya Jinyan, akin mismo itong ibibigay sa anak ng pinakamayamang tao. Si Binibining Shen, alam kong matagal ka ng tapat na tagahanga ng MY. At alam ko rin kaarawan mo ngayon. Kaya pinakuha ko kay Jinyan ang design sketch na ito para ipangregalo sa iyo. Para sa akin? Matagal na naming gustong makilala ka ni Jinyan, pero wala kaming pagkakataon. Hinihiling namin, Binibining Shen, tulungan mo kaming magkaroon ng kooperasyon ang pamilyang C at MY, tiyak na may malaking gantimpala pagkatapos. Kaya, itinuturing niyo akong anak ng pinakamayamang tao. Gusto niyong tulungan ko kayo na makipagtulungan sa MY. Kaya ninyo binili ang design sketch na ito para ibigay sa akin? Oo, tama. Si Jinyan, sa huling bidding meeting ng May, napakalinaw na ng sinabi ko. Ang mga produkto ng aming MY ay hindi papasok sa ilalim ng anumang brand ng pamilyang C. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway. Talaga bang patuloy kang makikipag-away sa aming pamilyang C? Ang isang maliit na pamilyang C ay karapat-dapat bang kalabanin ng aming pamilyang Shen? Masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Binibining Shen, hindi mo alam? Itong si Shen Qingtang ay hindi lang nilalandi ang kuya mo, si Shen Huaizi. Pati ang fiancé mo nilalandi din. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Tama, Binibining Shen. Ang Shen Qingtang na ito ay isang babaeng paiba-iba, isang babaeng nagbebenta ng sarili. Hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan mo. Nangangahas kang murahin si Ate Chingtang sa harap ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Binibining Shen, bakit mo ako sinasaktan? Siya ang dapat mong saktan, si Shen Qingtang. Baby, Shen, bakit mo ako sinasaktan? Dapat siya ang sinaktan mo, si Shen Qingtang. May lakas ka ng loob na murahin si Ate Chingtang, kaya sinaktan kita. Bibi Shen, kahit pa anak ka ng pinakamayaman, hindi ka dapat nananakit ng tao sa publiko. Sinaktan ko na, ano ngayon? Sasabihin ko sa inyo, si Ate Chingtang ang asawa na kinikilala ko.
Kung sino man ang magsalita pa ng masama tungkol sa kanya. Titingnan ko kung hindi ko mapupunit ang kanyang bibig. Shen Qingtang, anong pinainom mong gamot sa kanila? Bakit ganyan sila makapagtanggol sa iyo? Si Qingtang, hindi na niya kailangang bigyan ako ng gamot. Palagi ko siyang ipagtatanggol. Ang relasyon namin ni Qingtang, hindi mo magagawang sirain. Si Xie Shuya at sila, hindi sila katulad ni si Jinyan? Hindi sila biglang magagalit at iiwan ako dahil lang sa 2 o 3 salita mo? Ang mga taktika mong ito, mas mabuti pang itago mo na lang para sa pamilya si. At ikaw, si Jinyan, pirmahan mo na agad ang kasunduan sa diborsyo. Maglalaan tayo ng oras para kunin ang diborsyo sa Civil Affairs Bureau. Ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa iyo. Shen Qingtang? Ganoon ka ba? Kaatrasado na makipagdiborsyo sa akin tapos magpapakasal sa iba? Si Jinyan, sa mabuting kalooban, pinapayagan ko na kayo ni Xie Shuya, pero hindi ka naman nagpapasalamat? Sige na, bahala ka na. Saka hindi naman ako ang dapat magmadali. Gumastos ako ng 20 milyon para mabili itong disenyo ng manuskrito. Hindi lamang sa hindi ko napakiusapan ang anak ng pinakamayamang tao, pero lalo ko pa siyang sinaktan. Ina, wag na kayong magalit. Kasalanan ko. Hindi ko natulungan si Kuya Jinyan. Ate Shuya, paano mo nasabing kasalanan mo? Kung may sisisihin man, si Shen Qingtang iyon, na nakialam. Galit siya dahil sa pinalayas siya mula sa pamilya si... Kaya ngayon ay palagi niya tayong kinakalaban. Tama na. Wala na siya dito, kaya huwag niyo na siyang siraan. Kuya, paulit-ulit na ginagawa, sinisiraan tayo ni Shen Qingtang. Bakit mo pa siya kinakampihan? Oo nga, Jinyan. Huwag ka nang makipag-ugnayan pa kay Shen Qingtang. Hiwalayan mo na siya agad at magpakasal na kayo ni Shuya. Huwag na kayong mangialam sa aking buhay. Sa mga bagay na tungkol sa akin. Ikaw. Halika. Ang tema ng bagong produkto ngayon ay ang kapangyarihan ng kababaihan, kaya kailangan ko ng mga babae na mag-endorso para sa aking brand. At para sa malaking fashion show na ito, gusto kong kunin ang mga ordinaryong tao mula sa iba't ibang industriya bilang modelo. Dahil naniniwala ako, ang mga user ang pinakamahusay na tagapag-endorso ng brand. Naipalabas na ang balita, ang dami nang nagparehistro. Napakahusay, hintayin na lang natin ang mga audition bukas. Ate Shuya, narinig mo na ba? Personal na mag-audition ang founder ng Mai para sa mga modelo para sa bagong fashion show at pipili rin sila ng artista na makakasama ni Guyan Chuan bilang endorser ng MY? Talaga ba? Ang galing. Dati nag-aalala ako na baka hindi sapat ang status ko para maging endorser ng MY dahil matagal na akong hindi umaarte. Pero kung may audition, siguradong mananalo ako. Kung magiging endorser ka, Shuya, hindi ba't magkakaroon ka na ng pagkakataong makipag-usap sa founder ng MY? Kapag nakuha mo ang partnership sa kanila, si Jinyan sa sobrang tuwa niya, tiyak na magpapakasal agad sa iyo. Huwag kang mag-alala, Ninang. Gagawin ko yan. Hindi pa ba kayo aalis? Hindi nyo ba nakikita na dumating ang dakilang artista? Hindi ba't sabi nila sa MY na naghahanap sila ng ordinaryong tao para sa endorsement? Bakit may artista pa rito? Ang babaw nyo talagang mag-isip. Ang pagpili ng ordinaryong tao bilang endorser. Panlabas lang nilang sinasabi yan. Ang pipiliin nila sa huli ay tiyak na isang aktres na nararapat sa kasikatan ng MUI. Anong artista? Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko rin siya kilala. Normal lang na hindi nyo siya nakilala. Siya kasi ay isang laos na aktres na gustong sumikat ulit gamit ang endorsement ng MY. Hindi nyo siya nakilala, natural lang yon. Isa siyang laos na aktres. Gusto niyang sumikat ulit sa pamamagitan ng pag-endorso ng MY. Nangangahas kang tawagin akong laos. Bakit hindi ba? Katulad mo, nakikilahok pa rin sa public audition, pero sana tulad mo na lang kay Yan Chuan. Pumirma na sa MY ng panghabambuhay na kontrata. Bilang endorser, hindi ba mas okay? Wala na akong kasikatan tulad noon. Pero mas magaling pa rin ako kaysa sa mga taong ito na walang kalaki-laki ang pangalan. Ganito ang itsura ng bawat isa sa inyo, pero nag-aasam pa ring maging endorser ng MY. Hindi man lang tumitingin kung karapat-dapat kayo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan sa teritoryo ng MY? Na insultuhin ang mga bisita ng MY? Insulto?
Ang sinasabi ni Ate Shuya ay katotohanan. Dapat umalis na kayo habang maaga pa. At ikaw, Shen Qingtang, anong pakialam mo rito? Hindi mo siguro sasabihing sasali ka rin sa audition, di ba? Siyempre, hindi ako sasali sa audition. Ako ang magiging hukom. Hindi ito patas. Kung kayong mga hukom, sigurado akong gagantihan niyo ako at tatanggalin ako. Tama, bakit kayong apat lang ang pwedeng maging hukom sa audition na ito? Dahil ako ang kasalukuyang vice-presidente ng My Group. Dahil ako ang kaisa-isang endorser ng MY. Simula noong itatag ito. Dahil ako ang editor-in-chief ng Beauty, ang pinaka-maimpluwensyang magazine ng fashion sa bansa. Paano naman si Shen Qingtang? Bakit siya nakaupo diyan? Nasaan naman si Shen Qingtang? Bakit siya nakaupo diyan? Huwag mong sabihing hindi mo pa rin alam kung sino si Ate Qingtang ano. Hindi ba sasabihin nyo na naman na si Shen Qingtang ang tagapagtatag ng MY? Sa tingin mo? Maniniwala ako? Maniniwala man kayo o hindi, may karapatan akong umupo rito ngayon. At ikaw, Xie Shuya, tinanggalan ka na ng karapatang sumali sa audition ngayon? Bakit? Qingtang, pumunta lang si Shuya para sumali sa audition ninyo? Bakit kailangan mo siyang ipahiya sa harap ng lahat? Bossy, talaga palang pinagtatanggol mo ang asawa mo? Kay bilis mo talagang dumating dito. Kuya Jinyan, ginawa ko ito para lang makuha mo ang brand license ng MY. Kaya ako nagpakumbaba at pumunta sa audition. Pero hindi ko inaasahan na si Shen Qingtang. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Alam kong para sa akin ang ginawa mo. Shen Qingtang, kahit hurado ka ng audition, hindi mo pwedeng basta na lang alisin ang isang tao. Kailangan mo kaming bigyan ng makatwirang dahilan. Inis lang siya dahil inagaw ko si Kuya Jinyan. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon para maghiganti. Isa na rin iyan sa mga dahilan. Dahil para sa isang brand, higit sa hitsura at figura, mas mahalaga ang karakter ng endorser. Tama. Kami sa MY Group ay hindi pipili ng kabit na sumisira ng pamilya para maging endorser. Hindi pipiliin ang isang kabit na sumisira ng pamilya para gawing tagapagsalita. Akala ko kung sinong babaeng artista, iyon pala, isa lang siyang kabit. Oo nga, ang kabit. Naglakas loob pang maging mayabang sa harap ng tunay na may-ari, talagang walang hiya. Tama na. Kung gusto mong umiyak, umuwi ka at doon ka umiyak. Huwag mong abalahin ang aming audition. Sige na, Ian. Hayaan mo silang manatili kung gusto nila para makita nila kung paano kami pumili ng pantay at walang kinikilingan ng aming tagapagsalita. Maaari kayong magtiwala. Ngayong nag-anunsyo na ang MY ng open audition para sa tagapagsalita, gagawin namin itong patas at walang kinikilingan. Ang dahilan kung bakit ang MY ay naging isang high-end na brand ng damit ay hindi lamang dahil sa disenyo at tabas nito, kundi dahil din sa pagpapakita nito ng ganda ng nagsusuot. Kung ganoon, ito pala ang tunay mong sarili. Nawala ba ang iyong kinang dahil sa pamilya si? Magsisimula na ang audition. Kailangan nyo lang umakyat sa entablado at ipakita ang inyong sarili. Tandaan, ipakita ang inyong sarili at hindi ang gown ng MY dahil ang gown ng Mai ay talagang ginawa para bigyang diin kayo. Ate Qingtang, ang mga ordinaryong taong ito ay hindi pa nakapaglakad sa runway. Bakit hindi kayo muna ng kuya ko ang mag-runway? Para maging halimbawa, ito... Sige na nga. Wow, napakaganda. Ang kuya ko at si Sestra Qingtang ay talaga namang bagay na bagay. Pakiramdam ko, pwede na silang magpakasal sa suot na yan. Hindi ko. Akalaing ganito pala siya kaganda kapag nakasuot ng wedding dress. Kaso, hindi ko siya kailanman nabigyan ng kasal.
Chingtang, napakaganda mo sa suot mong wedding dress. Sestra Chingtang, paano? Kung ikaw na lang ang maging endorser ng MY, wala nang mas babagay pa. Yihuan, huwag ka nang manggulo. Nagpapainit lang ako ng entablado para sa inyo. Sana'y magpakita kayo ng inyong buong galing. Yung si Ginang siya nakakadiskwalipika lang. Hindi ba't dapat umalis na siya? Shen Qingtang, huwag ka masyadong magmalaki. Ang hindi nyo pagpili sa akin bilang endorser nyo ay malaking kawalan sa inyo. Huwag mo na kaming gambalain dito sa audition, umalis ka na. Shen Qingtang? Talaga bang makikipagdiborsyo ka sa akin? Kailangan lang ninyong umakyat sa entablado at ipakita ng lubusan ang inyong sarili. Tandaan, ipakita ang inyong sarili, hindi ang mga damit ng MY. Dahil ang mga damit ng MY ay ginawa para bigyang pansin kayo? Shen Qingtang? Ang pag-iwan mo sa akin, masaya ka ba talaga sa ginawa mo? Kuya Jin Nian, bakit nag-iisa ka at umiinom dito? Nababagabag ka ba dahil hindi natuloy ang kooperasyon sa MY? Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makamit iyon. Kuya Jin Nian, dahil pumayag na si Shen Qingtang na makipagdiborsyo, pirmahan mo na rin agad. Magpakasal na tayo ng maaga para maisama na rin ang bata sa rehistro ng pamilya si. Halika. Hindi. Si Shen Qingtang ay aking asawa at hinding-hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Kaya, ano ako ngayon? Gusto mo bang ituring ako bilang kabit habang buhay? Shuya, aalagaan ko kayong dalawa ng bata. Pero, imposibleng magpakasal ako sa iyo. Dahil ba kay Shen Qingtang? Oo. Ngayon ko lang nalaman, parang na-inlove na ako sa kanya. Anong sabi mo? Anong sinasabi mo? Kuya Jin Nian, galit ka pa rin ba sa akin dahil hindi kita pinili noon? Kaya sinasadya mong gamitin si Shen Qingtang para galitin ako? Nagkakamali ka, Shuya. Itinuring lang kitang kapatid bilang isang kapatid. Kung ganoon, sisiguraduhin kong maging tayo. Hindi ako naniniwala na hindi mo pa rin ako papakasalan. Qingtang, ikaw ba yan, Qingtang? Shen Qingtang? Shen Qingtang? Si Shen Qingtang lang ba ang laman ng isip mo ngayon? Hindi. Hindi ikaw si Qingtang. Hahanapin ko si Qingtang. Kuya Jin Nian, saan ka pupunta? Shen Qingtang, alam kong nasa loob ka. Lumabas ka riyan. Si Jin Nian, anong ikinababaliw mo sa gitna ng gabi? Qingtang, huwag na tayong maghiwalay, sige na. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin at kay Shuya. Ang anak niya ay hindi. Hintayin mo. Tatawagan ko na agad ang tao para sunduin ka. Qingtang, alam ko. Nasaktan kita dati. Handa akong magbayad para sa iyo. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon? Sige ba? Maaari ba? Maaari ba? Huwag, Jin Nian. Huwag, Jin Nian. Huwag mo akong iwan.
Hoy, Jin Nian. Ako? Ako ay nahihirapan sa panganganak. Dali, pumunta ka rito. Shuya, huwag kang matakot. Ihahatid kita agad sa silid panganakan. Si Jin Nian, sa pagitan namin ni Shuya, ang iyong pinili. Ay palagi pa rin siya. Halika, baby, tawagin mo si Papa. Si Jin Nian, hinding-hindi kita mapapatawad. Kung hindi, pinarusahan ko ang aking yumaong anak at lalo na ang sarili ko noon. Shuya, bilisan mo na at sunduin si Jinian. Si Jinian. 3 taon tayong kasal. Inalagaan kita ng maigi, pero tinapon mo lang ang pagod ko na parang basura. Ngayon na ayaw nakita, bumalik ka pa para hanapin ako? Nakakalungkot lang. Ang huling pagmamahal, mas mababa pa sa damo. Hindi na ako magiging tanga. Nasaan si Kuya Jinian? Anong ginawa mo sa kanya? Ako pa dapat ang magtanong sa'yo? Si Jinian ay lalaki mo na ngayon? Hindi mo siya inaalagaan ng mabuti? Hinahayaan mo siyang magwala ng lasing dito sa hating gabi? Kapag nangyari ulit yan, itatapon ko na lang siya sa kalsada. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit iyan. Dahil ikakasal na kami ni Kuya Jinian. Ang ganoon ba? Dapat yata batiin na kita ng maaga? Gumamit ka ng napakaraming paraan? Sa wakas, aakyat ka na sa pwesto. Ang pwesto ng may bahay ng pamilyang si. Sa akin naman talaga iyon. 3 taon mo iyong inagaw. Panahon na para ibalik iyon. Kahit ang pwesto ng may bahay ng pamilyang si si Jinian? Hindi ko na kailangan. Kunin mo na lang kung gusto mo. Si Jinian? Si Jinian? Si Shuya ay babae mo talaga na pinakamamahal? Dala-dala mo pa rin ang litrato niya kahit saan ka magpunta? Kakarinig ko lang ng boses ni na si Jinian at si Shuya. Sinubukan ba nilang guluhin ka? Lasheng na naglalaro lang. Hindi ba ito si Susong Yan? Paano ka nagkaroon ng litrato niya? Kilala mo ang taong ito sa litrato? Oo, kilala ko. Ang pamilyang Xu na ito noon ay isa rin sa mga kilalang pamilya sa Jiangcheng. Ang Susong Yan na ito ay ang ginoo ng pamilyang Xu. At sumama siya sa isang female celebrity sa ibang bansa at nanirahan doon. At hindi na bumalik pa. Isang babaeng artista? Baka si Shuya? Hindi ko inakala na kilala pa rin niya sina si Jinian at si Shuya. Sa pagtingin sa kanilang relasyon, mukhang medyo malapit pa rin. Chingtang, huwag tayong maghiwalay, hindi ba? Nagkakamali ka tungkol sa akin at kay Shuya. Ang anak niya ay hindi. Anong iniisip mo, Chingtang? Kuya, tulungan mo akong imbestigahan ang relasyon ni na Susong Yan at si Shuya. Anong gagawin mo? Huwag ka nang makialam. Gawin mo ang lahat upang tulungan mo akong alamin ito. Hindi mo pa rin siguro siya isinusuko, hindi ba? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ko kailanman malilimutan. Ang sakit na idinulot sa akin ni si Jinian. Pero sa tingin ko, si Shuya na biglang nagpakita pagkatapos mawala ng 3 taon, tiyak na may pinagtataguan. Chingtang. Shen Chingtang, tinalikuran ka na ng lahat.
Bakit pamilyar ang lagda sa itaas? Chingtang! Ang lagda sa itaas ay iisa. Posible bang si Shen Qingtang talaga ang founder ng MY? Hindi. Hinding-hindi ko papayagan na malaman ni Jinyan Kuya na si Shen Qingtang ang founder ng MY. Kung hindi na makikipagdiborsyo si Jinyan Kuya kay Shen Qingtang. Shen Qingtang, dahil ikaw nga talaga ang founder ng MY, sisirain ko kayo ni MY nang sabay. Qingtang, tama ang hula mo? Ang aktres na umalis ng bansa kasama si Xu Songyan. 3 taon na ang nakakaraan ay si Xie Shuya. Pagkatapos ubus-ubusin ni Xie Shuya ang lahat ng ari-arian ni Xu Songyan, pinapirmahan niya rin ito ng malaking utang para ipangwaldas niya. Nang makita niya na hindi na makakabangon, si Xu Songyan iniwan niya ito sa ibang bansa at umuwi. Ibig sabihin, Oo, kanila. Nagpakasal silang dalawa doon sa ibang bansa. Ngunit, nakasuhan si Xu Songyan ng economic crime, kaya nanatili siya sa ibang bansa. Nabalitaan ko na nakalaya na siya noong nakaraan lang. Pero kung umuwi na siya ng bansa, hindi ko na alam. kung ganoon, bakit sinabi ni si Jinyan na sa kanya ang bata sa sinapupunan ni Shishuya? Si Jinyan at Su Songyan ay matalik na magkaibigan. Natural lang natulungan niya itong alagaan ng asawa at anak nito, di ba? Ginawa ni Shishuya ang lahat ng masama kay Shusongyan, pero napakabait ni si Jinyan kay Shishuya. Siguradong niloko ni Shishuya si Jinyan. Ito si Shia. Ay tiyak na niloloko si Jinyan. Hindi ko na iyan alam. Teka, Qingtang. Ngayon na nakatakas ka na sa impyerno ng si family, huwag ka nang makialam sa mga bagay nila, ha? Ate Qingtang, Kuya Huaiji? Bukas ng gabi nagaganapin ang taunang fashion gala ng beauty. Dapat talagang pumunta kayo, ha? Abalang-abala ako sa paglulunsad ng bagong produkto. Baka wala akong oras pumunta. Ate Qingtang, ang fashion gala ng beauty ay hindi lang isang ordinaryong party. Pumupunta lahat ng malalaking tao sa industriya upang makahanap at makipag-ugnayan para sa mga pakikipagtulungan. Hindi ba't kailangan mo ng jewelry partnerships at brand collaborations para sa future shows mo? Pumunta ka na. Tama si Qingtang. Ngayon na personal pang nagdala ng imbitasyon ang editor-in-chief na si Yihuan, kailangan nating bigyan ng paggalang. Sige, pupunta kami. Kuya Jinyan, ang business dinner na inorganisa ng beauty magazine ay mas maganda talaga ang atmosphere kumpara sa ordinaryong business dinners. Hindi ito masyadong formal. Pero, sa huli, ito ay para pa rin at nakatuon lamang sa business collaboration. Nagkaroon tayo ng sama ng loob sa Shen family at Gu family. Kaya ang pagnanais natin na makipagtulungan sa MY ay hindi masyadong posible. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng lisensya mula sa ibang malalaking brand. Pero, ang editor-in-chief ng beauty magazine ay kaibigan ni Shen Qingtang. Baka gumawa siya ng paraan para pigilan tayo. Ang nag-organisa ng gabi na ito ay ang business director nilang si Andy. May kaunting koneksyon kami ni Andy. Sa tingin ko, hanggat hindi natin sila uunahing guluhin, hindi nila tayo sadyang pahihirapan. Jinyan, nandito ka pala. Ito ba ang asawa mo? Ang ganda talaga ng tindig. Sinasabi ko sa'yo, Andy, talaga bang bulag ka? Kitang-kita namang mistress ito. Paanong nangyaring naging mukhang lehitimong asawa? Maliwanag na mukhang kabit siya, hindi asawa. Jinyan, akala ko asawa mo ang nasusunod, pero hindi pala ganyan. Tama na, Yihuan. Si Beauty ang bida ngayon. Huwag mo nang ipahiya ang lahat para lang makaganti sa akin. Nakikita mo ba? Iyan ang asawang may asenso. Dahil paulit-ulit ninyo akong ginugulo, hahayaan ko kayong mapahiya sa harap ng lahat. Yihuan, narinig kong kilala mo ang tagapagtatag ng MY. Pwede mo ba akong irekomenda? Hindi ba siya nandyan na sa harapan mo? Kailangan pa ba akong magrekomenda? Nabulag ako. Juicing Entertainment Manager, Wang Sufen. Juicing Entertainment? Ibig sabihin si Shishuya ay artista mo noon? Oo, pero 3 taon na ang nakalipas.
Pagkatapos niyang magpakasal sa mayamang pamilya, nagretiro na siya at umalis ng bansa. Pagkatapos noon, hindi na kami nagkausap pa. Alam mo ba kung sino ang pinakasalan niya? Hindi ko na alam iyon. Pero, maraming artista akong insign kamakailan na balitaan kong magkakaroon ng bagong launch event ang Me. Sana magkaroon ng pagkakataong makakuha ng ad. O makasali sa fashion show. Ang walang pakiramdam, bakit hindi ka pa nagtotoast? Hindi siya umiinom. Hindi siya umiinom. Kuya, kung hindi ka pa darating, Ate Sufen, kukunin na ng mga nakababata mong talento ang endorsement mo. Nagpapatawa ka. Gusto ko lang na maging palamuti ni Yan Chuan. Itong bagong produkto ay nakatuon sa kapangyarihan ng kababaihan, kaya ang mga lalaking artista ay hindi muna kailangan sa ngayon. Ganoon ba? Sige, mag-usap muna kayo. Pupunta muna ako doon para bumati. Sandali lang kitang hindi nakita. Nakikipag-inuman ka na sa ibang lalaki. Ano ba yung sinasabi mo? Nakita ko lang na bagong pasok sa industriya yung bata. Baka pahirapan siya ng manager niya. Kaya nagpapakita lang ako ng suporta. Malalim ang tubig sa showbiz. Hindi mo ba alam kung ano ang masamang balak nila? Tama na kuya, samahan mo si Ate Chingtang dito. Aakyat ako sa entablado mamaya para magbigay ng aking talumpati. Maghahanda muna ako. Sige, magtrabaho ka na. Kuya Jinian, may nakita akong dating kakilala. Babatiin ko lang. Ate Sufen, matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang nabigo ka yata. Shuya, hindi ka ba nagpakasal sa mayaman? Bakit ka nagpapakita sa ganitong uri ng event? Hay, kahit na ikasal sa mayaman, kailangan ko pa ring samahan ang aking asawa sa pakikisalamuha, hindi ba? Oo nga. Ang asawa ng isang mayaman ay hindi talaga madaling maging ganoon. Ang pagiging manager din naman ay mahirap din, hindi ba? Kanina gusto mong mambola sa founder ng Mai. Bakit? May paraan ka? Iyon ay kung handa si Ate Sufen na isakripisyo itong batang artista niya. Mukhang hindi pa siya 18, hindi ba? Mukhang hindi pa siya nasa legal na edad. Sa tingin ko, hindi naman siya ganyang klase ng tao. Isa pa, kasama niya si Guyan Chuan. Huwag kang magpalinlang sa kanyang kunwaring kalinisang asal. Sa likod, napakarami niyang kalokohan. Bukod pa riyan, iyon ay ang MY. Kung gusto mong ipakilala ang sarili mong artista, hindi ba't kailangan mong magbigay ng pahiwatig? Subalit, napakabata pa ng iyong artista, kaya mo bang tiisin? Dahil pumasok na kami sa mundong ito, dapat naming malaman kung gaano kalalim ang agos sa mundong ito. Kung gayon, ilayo mo si Guyan Chuan. Ako na ang bahala sa natitira. Madali lang iyon. Chingtang. Tungkol sa bagay na hindi ka nagkaanak, ako'y humihingi ng paumanhin sa iyo. Pero, ang buhay mo ngayon ay mas mahusay kaysa noong nasa pamilya si ka. Nasa Jiangcheng tayong dalawa. Kaya dapat madalas tayong magkita. Inumin mo ito para maging tabla na tayo. Pagkatapos nito, huwag mo na kaming gambalain ni kapatid na Jinian. Ang buhay ko ngayon ay maayos dahil sa sarili ko, hindi dahil sa iyo. At ang buhay ko ngayon ay hindi makabubura sa sakit na naranasan ko noon. Ang ating mga away ay hindi malulutas sa isang basong alak lang. Alam ko na, hindi mo iinumin ang alak na inabot ko. Ngunit, ikaw din ay matatamaan. Kaya umalis ka na. Huwag ka nang magpanggap. Na kunwari ay inosente.
Ate Chingtang, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan kapula ang mukha mo? Wala ito. Siguro, maraming tao dito at masyadong mainit. Maghihilamos lang ako para magising. Sige. Lasing na si Shen Qingtang. Hindi mo pa ba aayusin ang mga tao mo? Nadalhin siya sa kwarto ng hotel para magpahinga. Opo, aayusin ko po agad. Teka, siguraduhin mong videohan. Bakit? May ganyang pagnanasa pa pala siya. Bakit ang init dito? Boss Shen, inutusan ako ni Ate Sufen na dalhin ka sa hotel para magpahinga. Hindi kita kilala. Boss Shen, huwag ka nang mahiya. Ang aming maliit na artista ay napakahusay mag-asikaso ng tao. Huwag kang mag-alala. Shen Qingtang. Maghintay ka na lang at mawawalan ka ng dignidad. Shenzong. Shenzong, huwag kang mag-alala. Naayos na ang lahat ni Sufenje, siguradong susundin ko ang sinabi niya. Teka, sinabi ni Sufenje na mag-video. Ngayong gabi ang taunang fashion gala ng beauty. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Dito, gusto kong ipakilala ng formal ang mahalagang panauhin ngayong gabi. Ang CEO ng MY na nagbalik matapos umalis ng 3 taon. Si Qingtang Jie. Nasaan siya? Hindi ba't nandito pa siya kanina? Nasaan si Qingtang? Dito siya nakaupo kanina. Teka, namumula ang mukha niya kanina. Sabi niya sobrang init. Kailangan niyang lumabas para magpahangin. May nangyari ba kay Qingtang? May tumawag sa akin kanina na lumabas ako. Sabi may naghahanap daw sa akin. Pero nang lumabas ako, wala akong nakitang kahit sino. Sadyang pinapaalis lang nila ako. Hinahanap niyo ba si Shen Qingtang? Huwag kayong mag-alala. Nagsasaya siya ngayon. Nag-enjoy siya ngayon. Ikaw ang kumuha kay Qingtang? Nasaan siya ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi lang siya ligtas ngayon, kundi napakaligtas pa. Shuya, sabihin mo sa akin, saan mo ba talaga dinala si Qingtang? Kung hahanapin ninyo siya ngayon, sisirain ninyo lang ang kasiyahan niya. Boss Shen, Sobrang sakit. Sobrang sakit. Huwag mo akong hawakan. Shuya, sabihin mo na agad sa akin, nasaan si Qingtang? Kung may masamang nangyari sa kaniya, hinding-hindi kita palalampasin. Sinabi ko na, alam nyo walang nangyayaring masama kay Shen Qingtang. Talaga bang hindi kayo naniniwala? Tignan nyo kung gaano siya nag-enjoy. Tingnan ninyong lahat. Ito ang kilalang founder ng MY. Nag-involve sa quid pro quo sa isang menor de edad na lalaking artista. Talagang napakasama ng kaniyang moralidad. Isa itong pagkasira ng moralidad. Paano nila nagawa ang ganyang bagay? Talagang walang hiya. Dahil lang mayroon silang kaunting yaman, pati ganyang batang lalaking artista, hindi nila pinalampas. Oo Sobra nga. na talaga. Baliw ka ba? Sisirain mo ba si Qingtang? Hindi. Si Qingtang ay nilagyan ng gamot. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Qingtang. Shuya, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang sirain ang lalaking artista ng kumpanya ko? Kung oo, ano ngayon? Hindi ba iyan ang nakasanayan mong paraan para sumikat ang mga bago mong artista? Kaya pala, empleyado mo pala ang lalaking ito. Kung maglakas loob siyang gumawa ng masama kay Qingtang, hinding-hindi ko siya palalampasin.
Biktima lang din ako ni Shuya. Sabi niya, sa ganitong paraan ay makakalapit kami kay Boss Shen. Kalokohan. Hindi ganyang klaseng tao si Ate Chingtang. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Ching Tang. Magsalita ka na. Nasa itaas? Kwarto 808. Kahit na magmadali kayo ngayon, huli na ang lahat. Si Shuya, kung may mangyari kay Ching Tang, tiyak na ikaw ang sisisihin ko. Pagkatapos ng gabing ito, kahit na founder ka pa ng MY, sisiguraduhin kong masisira ang iyong reputasyon. Talagang nilagyan siya ng gamot? Huwag mo siyang saktan. Nabiktima din siya ni Shuya. Wala kang karapatang kunin si Ching Tang. Ibalik mo siya. Guyan Chuan? Ang epekto ng gamot sa katawan ni Ching Tang ay nagsisimula na. Sa bawat minutong hinaharangan mo ako sa daan, mas matindi ang paghihirap niya. Saan mo siya dadalhin? Saan pa ba? Siyempre, sa ospital. Ikaw si Shuya, isa kang talagang babalo. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Alam mo ba na talagang dahil lang sa kaguluhan na ginawa mo? Hindi lang tayo nakasira sa MY, kundi sinira mo pa ang sarili mong reputasyon. Sino pa ang makikipagtrabaho sa mga artistang nasa ilalim ko? Gamitin mo itong video. Hanapin mo si Shen Qingtang. Hindi ako naniniwalang hindi siya magbibigay sa iyo ng resources. Kapag hindi niya binigay sa iyo, idemanda mo siya. Huwag na huwag mong kalimutan. Ang munting artista na ito ay menor de edad pa. Siya, si Shen Qingtang, mismo, kung ayaw niyang makulong, kailangan niyang bigyan kayo ng malaking bayad pinsala. Ang galing mo. Nakamamalas ka na ba? Bakit ka nandito? Kahapon, ikaw, dinala na kita sa ospital. Qingtang, tungkol sa pagkakaroon ng anak, patawad ang hinihingi ko sa iyo. Pero, ang buhay mo ngayon, mas gumanda na kaysa noong nasa pamilya si ka pa. Pareho tayong nasa Jiangcheng. Kaya dapat madalas tayong magkita. Inumin mo ito para maging tabla na tayo. Huwag mo na rin sana kaming pahirapan ni Kuya Jinian. Ang arte-arte. Si Shuya. Siya ang naglagay ng gamot sa akin? Tapos inutusan niya ang lalaking artistang iyon na dalhin ako sa hotel. Pagkatapos ay inutusan niya ang lalaking artista na iyon na dalhin ako sa hotel. Ate Qingtang, masama ang balita. Ang nangyari sa iyo kagabi ay nag-trending na sa balita. Ano? Malinaw na paninirang puri ito. Sila ang may pakana. Ching Tang, naniniwala ako sa iyo. Pero mayroon silang mga ebidensya at mga larawan. At ang opinyon ng publiko ay pumapanig sa kanila. Oo nga, ang mga tao ay gusto lamang maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Yung maliit na artista na walang pangalan. Ngayon ay sumikat dahil sa pagiging biktima niya. Huwag ka nang mag-alala pa. Si Hu IG ay nag-ayos na ng emergency public relations. Bakit? Kahit umalis na ako sa CG, bakit hindi pa rin ako tinatantanan ni si Shuya? Tama na. Lumabas na tayo ng ospital muna para hindi ka na maabala pa. Sige. Bakit ka nandito? Ginoong Shenzong. Nandito ako syempre para makipag-ayos. Naniniwala akong hindi gugustuhin ni Ginoong Shenzong. Natuloy-tuloy na bumaba ang halaga ng MY, hindi ba? Sabihin mo na sa akin, ano ang kondisyon mo? Simple lang ang kondisyon ko. Ginoong Shenzong, mukhang wala ka namang sinseridad. Sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong subukang takutin. Wala akong ginawang ganyan. Wala talaga akong ginawang ganoon. Ginang Shen, ayaw ko rin namang makipagsagutan sa iyo. Kung magbibigay ka lang ng maliit na kompensasyon,
at aluin mo ang maliit na artista na iyon, natural ang malaking problema ay liliit at ang maliit ay mawawala na lang. Ano bang kompensasyon ang gusto mo? Para sa isang artista, ang pinakamahusay na kompensasyon ay pagkakataon sa industriya. Naglakas loob ka pang magsalita? Hindi ba ninyo ako nilapitan kahapon ng may masamang intensyon? Hindi ko ikakaila. Ginang Shen, ang lalaking artistang iyon kagabi ay menor de edad pa. Pinapayuhan ko po kayo, wag mo nang palakihin ang issue. Kayo ni Shuya ay nagkakot sa bahan? Una ay dinroga ninyo ako. Tapos ay sapilitan ninyo akong dinala sa hotel? At ngayon ay gusto ninyo pa akong kikilan. Kung papayag ako sa lahat ng ito, hindi na ako si Shen Qingtang. Ginang Shen, kailangan mong malaman, palaging pumapanig ang opinyon ng publiko sa mas mahina. Kahit ganyan pa ang sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. Kung maniniwala o hindi ang publiko, problema na nila iyon. Sa harap ng matitibay na ebidensya, walang sinuman ang makapagpapabago ng katotohanan? Hindi ba gusto mo akong idemanda? Sige, bilisan mo at idemanda mo ako. Kung hindi ninyo ako idedemanda, ako na ang magdedemanda sa inyo? Ikaw, talaga namang hindi ka makakausap. Hindi pwede, Shuya. Si Shen Qingtang ay hindi nadadaan sa ganyan. Hempa, dahil hindi pa pala kontento sa pagkasira ng pangalan niya. Baka pagbigyan na lang natin ang gusto niya. Pansinin ninyo, ito ang babae. Na ginamit ang endorsement bilang pananakot upang makipagtalik sa artistang lalaki sa ilalim ko. Kawawa naman siya, wala pa sa hustong gulang. Hindi talaga niya alam ang masamang hangarin ng mga tao. Dahil sa mga taong katulad ninyo, kaya naging napakabaho ng showbiz. Huwag mong isipin na dahil isa kang kapitalista ay maaari ka ng maghari-harian. Tutulan ang sexual harassment, sinisira ninyo ang moralidad ng lipunan. Teka muna. Wang Sufang, sa pamamagitan ng CCTV ng hotel ballroom kagabi, ay napatunayan naming dahil hindi ka nabigyan ni Qingtang ng endorsement, inutusan mo ang artistang nasa ilalim mo na magtangkang masama sa kanya. Wang Sufang, kahit na ang artistang nasa ilalim mo ay menor de edad pa, ikaw naman ay hindi na bata. Bakit? Gusto mo bang makulong ng ilang taon? Hindi ako. Si Shuya yon. Siya ang nagbigay sa akin ng ideya. Nasaan siya? Nandito pa siya kanina. Wang Sufang, kapag naglakas loob ka pang manggipit at manggikil, lalong lalaki ang kasalanan mo. At paalisin mo na ang mga taong ito, huwag na nila tayong pagdikitan. Nakita ninyo, hindi ba? Niloko niya kayong lahat. Ginagamit niya kayo. Grabe, kawawa naman tayo at nakisimpatya tayo sa inyo, pero ginamit lang pala tayo. Nakabalik na ba si Shuya? Kadarating lang, nasa kwarto siya. Kuya, may nangyari ba sa handaan kagabi? Bakit parang hindi maganda ang mga tingin ninyo? Kay Shen Qingtang. Kahit ito, hindi pa rin kita matatalo. Shuya? Bakit mo gustong saktan si Qingtang? Alam mo ba na muntik mo na siyang sirain at ipahamak? Bakit ko siya gustong saktan? Hindi ba dahil sa iyo? Bakit mo minahal si Shen Qingtang? Hindi ba dapat ako lang ang nasa puso mo? Alam mo, inaalagaan kita dahil lang kay Song Yan. Wala akong ibang nararamdaman para sa iyo. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga ako naniniwala. Kuya Jin Nian, ano bang kulang ko kumpara kay Shen Qingtang? Dahil ba iyon sa siya ang founder ng MY? O dahil nasa likod niya ang pamilya Shen at pamilya Gu? Shuya, paano ka naging ganitong klase? Pagdodroga, pag-setup, sobrang sama. Hindi ka naman ganyan dati. Lagi na talagang ganyan ang pagkatao niya? Hindi mo lang siya nakita ng malinaw? Shen Qingtang, bakit ka nandito? Ayaw ko nang tumapak ulit sa pamilya si ninyo. Pero sinasaktan ako ni Shuya ng paulit-ulit. Ayokong pakawalan ninyo siya. Ayokong pakawalan ninyo siya. Shia, umamin na si Sophie na lahat ng mga pangyayaring ito ay iniutos mo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumuko ka na, kundi ipapatawag ko na ang pulis. Ayoko. Hindi ako pupunta. Anong pinagsasabi mo? Sinaktan ka ni Ate Shia, pero ngayon nakatayo ka pa rin dito at wala namang nangyaring masama sa'yo, di ba? Tama, gusto mo pang ipakulong si Shia. Ang sama-sama mo. Ma, anong sinasabi mo? Talagang mali si Shia dito. At nararapat lang kung anong maging desisyon ni Qingtang. Hindi dahil hindi siya nagtagumpay ay nangangahulugan na walang pinsala ang nangyari. Kuya, bakit mo pa kinakampihan si Qingtang? Oo nga, Jin.
Kahit ano pa ang mangyari, hindi mo pwedeng hayaang kunin nila si Shia. Ang bata ay napakabata pa, hindi siya pwedeng lumaki ng walang nanay. Huwag mong sabihing naniniwala ka pa rin na anak ni Jin ang anak ni Shia. Anong ibig mong sabihin diyan? Ang anak na ipinanganak ni Shia, syempre, apo namin ni Jin. Alam mo na pala. Ano bang ibig sabihin nyo? Hindi nga ba anak mo talaga? Sabihin mo. Ang anak ni Shia, hindi ko anak. Kay Songyan yan. Nangako ako kay Songyan na aalagaan ko sila ng anak niya. Ano? Inakala kong ang anak ng iba ay sarili kong apo? Hindi lang yan. Para lamang sa anak ni Shia, sinaktan mo pa ang tunay na anak ng pamilya si? Hindi. 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 Tama na, Chingtang. Huwag mo nang galitin si Mama. Ang mga sugat na natamo ninyo, kung ikukumpara sa dinanas ko noon, ay wala pa ring sinabi. Shuya, nagtiwala ako sa iyo ng husto, tapos niloko mo ako ng ganyan katagal. Nangang, patawad po nang, kung papayag po kayo, pwede pa akong magkaanak ulit kasama si Kuya Jinian. Shuya, anong karapatan mong isipin na kaming mga tatanggap ng isang babaeng diborsyada at mayroon ng anak bilang aming manugang? Kuya Jinian, wag mo akong pababayaan. Ipinangako mo sa kanila na aalagaan mo kaming mabuti. Si Jin yan, may isang bagay na hindi ko maunawaan. Grabe ang ginawang pananakit ni Xie Shuya kay Shu Songyan. Bakit napakabait mo pa rin sa kanya? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling. Wala akong ginawang masama kay Songyan. Lahat ng ito, kusang loob niyang ibinigay para sa akin. Dahil ako ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi ba't si Songyan ay namatay dahil sa sakit sa Amerika? Bago siya pumanaw, nag-iwan pa siya sa akin ng isang liham. Naalagaan ko si Shuya at ang bata. Si Shuya, ang galing mo talagang gumawa ng kwento? Tama nga naman, gustong-gusto mo na sigurong mamatay si Shu Songyan. Sa ganoong paraan, ang ginawa mong pagpapakulong sa kanya ay wala nang makakaalam. Ngunit nakakalungkot, malapit na siyang makalaya. Sayang lang, malapit na siyang palayain. Ano ang sinabi mo? Buhay pa si Songyan? Nakulong siya? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Si Shuya, ang krimeng ginawa mo, imposibleng itago gamit lang ang kasinungalingan? And hindi iyan mangyayari. Shuya, sobrang naging mabait sa iyo si Songyan. Paano mo nagawang saktan siya ng ganyan? Hindi ko siya sinaktan. Ginusto niya iyon. Siya mismo ang nagbigay loob. Shuya, gusto mong mahalin ka ng isang tao? Ibigay ang lahat sa iyo, pero ni minsan hindi ka nagbalik ng pagmamahal? Dahil ang pinakamamahal mo ay ang sarili mo? Talagang napakamakasarili. Hindi ganoon. Tunay ko pong mahal si Kuya Jinian. Kuya Jinian, mahal na mahal kita. Tunay na pagmamahal ba iyan? Kapag may kaunting bagay na hindi mo gusto, gagawin mo ang lahat para makaganti? Iyon ba ang tunay na pagmamahal? Kuya, lumayo ka na sa masamang babaeng iyan. Kung hindi, ikaw din ang mapapahamak niya. Tama na siya, Shuya. Huwag ka nang magpumiglas pa. Darating na ang pulis. Magbago ka na. Hindi ko kayo patatawarin. Chingtang, salamat at ipinakita mo sa akin ang tunay na ugali ni Shuya. Noon, nagkasala ako sa iyo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ayaw ko lang na patuloy mangloko si Shuya. Chingtang. Dati, mali ako. Ate, patawarin mo ako. Sige na. Kung noon iyan, baka pinansin ko pa ang walang kabuluhang paghingi ng tawad? Pero ngayon, hindi ko na kailangan. Pagkatapos ng 3 taon, ang babaeng tinaguri ang fashion guru, si Miss Shen Qingtang, sa wakas ay bumalik na. Kumpara sa estilo niya noon, ang Mai ngayon ay tila mas abante-guard at matapang, ngunit tulad ng dati ay kahanga-hanga pa rin. Ngayon, tinatawagan natin ang punong taga-disenyo ng malaking show na ito. Si Miss Shen Qingtang ngayon ay aakyat na sa entablado. Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa Mai.
Sa 3 taong ito, marami akong pinagdaanan. Mayroon din namang mabuti at masama. Ang mga karanasan ko ay nagpatibay sa akin. At ang aking paglago ay masasalamin sa aking mga disenyo. Si Jinyan, bakit mo pa siya sinundan dito sa fashion show? Chingtang, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Ngunit bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon na suyuin ka ulit. At pagkatapos mo akong suyuin, ikukulong mo na naman ako sa kulungan ng inyong si family? Titingnan ang mukha ng nanay mo araw-araw, makikinig sa mga reklamo mo araw-araw, maghihintay sa iyo na umuwi ng napakagabi, at saka magmamakaawa ako para lang bigyan mo ako ng kaunting pagmamahal? Hindi, King Tang. Hindi na kita hahayaang dumanas ng anumang hirap. Aalagaan kita ng mabuti at mamahalin kita ng buong totoo. Pero hindi ko na kailangan ngayon Minamahal ko na ang sarili ko ng mabuti At mayroon pa akong pamilya at kaibigan na nagmamahal sa akin. At pati na rin ang aking mga tagahanga. Si Jinyan, ipinatawag kita ngayon dito dahil gusto kong makita mo ng malinaw. Ang ako ngayon ay ako bago tayo nagkasama at ako pagkatapos nating maghiwalay. Tama, ang anak ko, si Shen Tai-an, ay dapat lang na magkaroon ng ganyan kagandang buhay. Magaling ang sinabi mo, ang anak kong babae, dapat lang na ganyan kaganda ang buhay niya. Ma, pa, bakit kayo nandito? Siyempre, nandito kami para batiin ka. Kahit hindi naiintindihan ng papa ang disenyo mo, pero naniniwala talaga ako, ang anak ko ang pinakamagaling. Ikaw ang anak ni Matandang Shen, ang pinakamayamang tao. Tama, hindi lang siya ang panganay sa pamilya Shen. Siya rin ang nagtatag ng MY. Ang halaga ng kaniyang kayamanan, matagal nang lumampas sa buong pamilya Si Jinyan, ngayon alam mo na kung gaano kakahirap umabot sa kaniya noon, hindi ba? At naglakas loob ka pang insultuhin siya. Hayaan mo na kuya. Sarili ko ring pinili iyon noon, pero ngayon, naka-move on na ako. Kung naka-move on ka na, bakit hindi mo tanggapin si Yan Chuan? Ay ma, magkaibigan lang kami ni Yan Chuan. Isa pa, sa tingin ko, maayos naman ako ngayon, hindi ko na kailangan pa ng pagmamahal na magtatali sa akin. Chingtang, kahit anong gusto mo, suportado ka namin. Basta masaya ka, ayos na. Si Jinyan sa nakalipas na 3 taon, ako ang iyong asawa. Ngayon, magpakilala tayong muli. Nagtatag ng MY at kasalukuyang CEO. Kunin mo. Ikinagagalak na ikaw ay makilala. Si Jinyan, alam ko, matagal mo nang gustong makuha ang autorisasyon ng tatak ng MY. Sa totoo lang, may kakayahan ang pamilya Si. Ngunit kung tuluyan akong makikipagtulungan, kailangan ko pa itong pag-isipan. Pa, ma, umuwi na tayo. Chingtang, hindi kita susukuan. Patuloy rin akong maghihintay sa iyo, tulad noong 3 taon na ang nakakaraan.